So dito po mga kalingap, confirm ito kaya ang isa sa dahilan kaya hindi pumunta si Beyonce sa Korea. So yan po yung pag-uusapan po natin mamaya mga kalingap, pero bago po natin ipagpatuloy ang video ito, sa mga bago pa lang po sa ating munting channel, patuloy lang po natin suportahan ang ama ng kalingap, Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rob. At paunawa panoorin po muna ang full video bago mag-comment para malaman ang nilalaman nito. So dito nga po mga kalingap, alam naman po natin na yung pagpunta nga po ng Korea ay matagal na po nilang inasikaso po yan at matagal na po nilang pinagplanuhan, at yun nga marami po yung nalungkot, nadismaya dahil nga po sa hindi po nakapunta itong si Beyonce sa Korea sa kadahilanan po na meron nga daw po siyang sakit. At dito, siyempre, dahil sa hindi po pagpunta ni Beyonce nga po sa Korea, hindi niya pagsama. Kumbaga, marami yung kumbaga iba't ibang mga komento yung mga nababasa po natin Kasi siyempre, yung iba nagtataka dahil nga po sa bakit biglaan kung kailan paalis na, saka pa lang doon nagsabi na meron po siyang sakit. Kumbaga dapat kung may nararamdaman na po siya, dapat agad na po niyang sinabi dito kay Kalingap Rob. Kaso lang ang nangyari po kasi kung kailan paalis na, doon pa lang po nagsabi nga po na hindi po siya makakasama dahil nga po sa may sakit nga daw po siya at nandun na po tayo na kung totoo man po wala na po tayong magagawa doon kung talagang may sakit nga po itong si Beyonce, dahil syempre hindi naman po natin katawan yun, kaya wala na po tayong magagawa po doon pero yun nga, hindi natin maiaalis sa mga viewers, sa mga netizen nga po, yung magduda at mag-isip ng kung ano-ano. Kasi nga po kung kailan kumbaga bakit natapat kung kailan aalis na, bakit natapat na nagkasakit tapos ang pa po doon ay yung bigla ang pagsabi din ni Dr. Love na nagpaalam na rin po yung magulang po ni Beyonce dito kay Kalingap Rob, 'di ba? Kumbaga parang nagkataon lang ba lahat yung pag-alis ng magulang ni Beyonce, yung pagkakasakit, kumbaga nagkataon lang ba lahat, 'di ba? Kung kailan paalis ng Korea. At itinapat pa yung pagpapaalam ng magulang po ni Beyonce kay Kalingap Rob kung kailan pumunta sila ng Korea nga po. Tapos ang po natin dito bakit kumbaga bakit idinadaan kay Dr. Love yung mga ganitong usapin na dapat direkta sila dito kay Kalingap Rob na magsabi na aalis na sila sa Kalingap, hindi yung si Doc Love pa yung mag-a-announce po kumbaga yung ginagawa ni Dr. Love parang pabida, 'di ba? Kasi bakit siya yung mag-a-announce na aalis na na nagpaalam na yung magulang po ni Beyonce, na dapat si Kalingap Rob kung totoo man po na nag-chat or nagsabi na yung magulang po ni Beyonce dito kay Kalingap Rob. Tapos sinasabi kasi ni Dr. Love na hindi nga daw po nire-replyan yung message ng magulang nga po ni Beyonce. Siyempre, para sa atin, kumbaga imbes na mag-enjoy sila 'di ba sa Korea, tapos may ganun na mababasa, alam nga naman na imbes na mag-enjoy sila ang iisipin pa po nila yung pagpapaalam na pwede naman pagka-uwi na lang nila galing Korea nga po kaya nga po sila pumunta po sa Korea para mag-enjoy, tapos isasabay pa po nila yung pagpapaalam kung kailan nasa bakasyon po itong sina Kalingap Rob, 'di ba? Kumbaga parang nagkataon lang ba lahat? Kumbaga itinatapat nila yung pagbabakasyon na dapat kausapin nila ng personal itong si Kalingap Rob or si Kuya Val, at pwede naman na tawagan nila or i-chat itong si Kalingap Rob na sabihin nila na kung po pwedeng mag-usap po sila ng personal at magpaalam sila ng personal. At kung ayaw naman po nila na ma-vlog yun, pwede naman po nilang pakiusapan itong si Kalingap Rob or itong si Kuya Val nga po kung talagang malinis yung intention po nila sa pag-alis. Tapos kapag nabash po sila kay Kalingap Rob or sa Kalingap ang sisi, 'di ba? At saka ang po dito, bakit nangunguna pinapangunahan ni Dr. Love yung pagsasabi ng ganun na umalis na or nagpaalam na yung magulang po ni Beyonce, na dapat yung pamilya po ni Beyonce yung magsabi or si Kalingap Rob yung mag-announce. Tapos kapag nabash, siyempre kagaya po niyan, 'di ba? In-announce ni Dr. Love na
nagpaalam na yung magulang po ni Viancy. Syempre, maraming maraming mga viewers yung magsasabi ng mga kanya-kanya nilang komento, 'di ba? Tapos ang sisi na naman dito kay dito sa Kalingap ang laging sisi. Samantalang nung nagpaalam naman itong si Viancy na ayaw na niya ng love team, okay naman, 'di ba? Kumbaga marami yung nalungkot, pero wala naman pong nangyaring kaguluhan, 'di ba? Kaso lang nagkaroon po ng gulo dahil nga po sa bunganga nitong si B2 na pwede naman pag-usapan ng personal kung may problema po Kaso lang ang ginawa po nila talagang talagang ipinagsigawan nila yung nangyari, 'di ba? Tapos ang sisi dito sa Kalingap na ang gumawa naman po ng gulo yung dalawa, 'di ba? Si B1 at saka si B2. Sila naman yung tapos kapag nababash itong si Viancy, sasabihin nila ganito ganyan, na sila naman yung gumagawa po ng issue, 'di ba? Na pwede naman kasing pag-usapan personal. At saka paanong hindi po mababash din po yung pamilya po ni Viancy, maging itong si Viancy, dahil nga po sa syempre yung sinasabi nila na kalingap pa rin po sila, pero sige ang pa-vlog po nila dito kay Dr. Love, 'di ba? Kumbaga nakikita po sila lagi sa live or nakikita po sila lagi sa video nga po ni Dr. Love sa upload po. Kaya syempre, hindi natin maiiwasan na yung mga viewers magko-comment ng mga sarili po nilang kumbaga naglalabas sila ng kung ano man yung nasa saloobin po nila, 'di ba? At tulad na lang po niyan, 'di ba? Si Dr. Love yung nag-announce na nagpaalam na nga po yung magulang po ni Viancy, tapos sinasabi niya na hindi daw nagre-reply. Napapasama din tuloy itong si Kalingap Rab dahil nga po sa bakit hindi nagre-reply, 'di ba? Sinasabi ng iba, bakit hindi nagre-reply si Kalingap Rab? Natural na sa bakasyon pwede naman na kumbaga kausapin na lang ng personal kapag kayong pag-uwi na lang po nila Kalingap Rab galing nga po ng Korea. At saka unfair naman, 'di ba? Kung aalis na sila kasi ang dahilan po kaya nagpaalam na po sila sa Kalingap dito kay Kalingap Rab dahil nga po para tigil na daw po yung gulo. Kung talagang yun po yung pinakadahilan po nila na para wala ng gulo, kaya nagpaalam na sila dito kay Kalingap Rab, dapat wag na rin po silang magpa-vlog dito kay Dr. Love para talagang matahimik yung buhay po nila. Yun po kasi yung kumbaga yung po natin kung talagang gusto nila ng tahimik na buhay, dapat wag na rin po silang magpa-vlog dito kay Dr. Love. Kung ang gagawin po nila, nagpaalam sila dito kay Kalingap Rab dahil ayaw na nilang magpa-vlog, tapos i-vlog naman sila ni Dr. Love, parang unfair naman kasi sasabihin nila na ayaw na nila ng gulo kaya aalis na, pero magpapa-vlog sila, hindi naman natin hawak yung isip ng mga tao ng mga viewers, 'di ba? Kung ano yung sasabihin po nila dito sa pamilya ni Viancy nga po dahil sa ginagawa rin po nila, 'di ba? Tapos ang laging sisi sa Kalingap, sasabihin pa nila dahil kay Kalingap Edu ganito ganyan. Tahimik naman, 'di ba, nung nagpaalam itong si Viancy na ayaw na niya ng love team, pero kumbaga okay pa rin naman na i-vlog siya, hindi nga lang sa love team, kumbaga tahimik Ang nagpagulo lang naman po kasi diyan ay yung itong si B2, 'di ba? Tapos ang sisi lahat dito kay Kalingap Edu, na kahit na wala naman po tayong naririnig po na salita dito kay Kalingap Edu, sila yung gumagawa ng ikakagulo or ikakabash po ng pamilya, tapos ang sisi sa Kalingap. Katulad po niyan, 'di ba? Bakit kailangan na idaan dito kay Dr. Love yung pagpapaalam ng pamilya ni Viancy dito kay Kalingap Rab, na pwede naman na mag-usap-usap na lang po sila personal. Pwede naman kung ayaw nilang malaman ng tao, 'di ba? Pwede naman nilang sabihan si Kalingap Rab na wag nang ipaalam sa tao, basta at wag na rin i-vlog. Basta kumbaga mapapansin na lang ng tao na hindi na i-vlog ni Kalingap Rab yung pamilya Batalero nga po para tahimik. Hindi yung pinapangunahan ni Doc Love kasi yung pag-announce patungkol nga po diyan sa pagpapaalam nga po ng magulang po ni Viancy. Katulad po niyan, marami po tayong mga negative na comment
sa ginawa ni Dr. Love na naman, 'di ba? Tapos ang sisi na naman dito kay Kalingap Rob at saka sa Kalingap nga po ano.